Ate pong guest. Corn, kasama pa natin si Juling Mabangis. Ganun po ba? Ganyan po ito. Okay, what's up? Hello po. Mga ka... Alright, what's up? What's up? What's up? Hello po, Pastora. Hello! Hello, ayan, nandito po tayo ngayon sa... kaming tanong sa'yo, kuya. Sige po, pas. Ayan. Hello, Kuya Ryan. Ang tanong natin ay ganito. Alam mo, kinabahan ka lalo. Ayan, tanong natin ay, para sa'yo, kailan ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Ano po, pag may financial ka ng stable na trabaho at saka ipon. Wala sa edad. Oo, very good. May girlfriend ka ba? Wala po. Tama! Si Ate Andrea po kasama natin at ang kanyang magandang tita. Yun. Yes. So, ang tanong po natin ay, para sa'yo, walang tama o mali, sa tingin mo, kailan ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Pag ready na po, sa kahit anong aspect ng life. Kung ready na sa lahat ng aspect. Ready ka na ba? Hindi pa po! Okay, ang tanong po ay ganito. Kailan ang tamang panahon sa para sa iyo, kailan ang tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? 18. 18. Bakit 18? Kasi ano, Kaya mo yan. Pakita mo sila. mas maganda pag 18 ka. Para perfect. Ayan. Ayan, so again, nandito po tayo. Kasama pa natin si Ate Jorel, tsaka si Hana. Hana. Ayan. So meron lang kami isang tanong. Pinapalibutan tayo. Hello, guys. Ayan. So, game po. Okay, so ito na yung tanong natin. Walang tama o mali kung ano lang yung opinion dalawa pagdating dito. Ang tanong natin ay, para sa inyo, kailan yung tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? Hindi ko alam yun. Kay Jurel muna. Mukhang madami nang naisip. Sana Sa akin po. Kaya, sige, ate, ano mo Ito na? na lang. po kasi ako eh. Medyo ko lang. Kami natutunan ka, di ba? Siguro pag okay na lahat, stable na po, may sarili kang bahay, pera, para hindi masyadong masakit pag iniwan ka. Alright. So, hello po again. Nandito po tayo. Kasama natin si Mary Joy. Ayon, si Ate Mary Joy Santos. Ang tanong natin ay, kailan ba ang tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? Para sa'yo. Ayun. For me po, ang pagpasok sa tamang relasyon, dapat yung ready ka na. Yung dapat lahat ng matters sarili mo, okay ka na, tapos dapat, ang first of all, dapat mahal mo sarili mo para mahal ka ng iba. So, ito po yung tanong natin, kuya. Para sa'yo ba, sa tingin niyo po, kailan yung tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? Hindi naman kasi natin masasabi yung tamang panahon. Kusa namang dumarating sa atin yan eh. Masasabi ko lang, para sa akin, may tamang panahon siya. Nandito po tayo ngayon kasama si Kuya Aaron. So may isa lang tayong tanong, kuya. Wala namang tama at mali. Sorry, hindi ako nakamasa. Wala naman ako ano. So yun na, opinion mo lang. Alright, ready ka na? Ayan. Okay, so ito po yung tanong natin para sa'yo. Sa tingin mo, kailan ba yung tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? Matang si kuya. Tingin mo ba may tamang panahon? O wala? Opinion mo lang. Wala. Kasi, Pag naramdaman mo lang na ayun na. Kahit 8 years old, ganun. Hindi, yung tamang pakiramdam. Ah. Ayan, so again, nandito po tayo. Kasama pa natin si Tita. Grace. At si Tito. Ray. Ayun. So, may isa lang po tayong tanong. Wala naman po tama at mali. Opinion nyo lang po. Yes po. At yun po yung tanong ay manggagaling kay Pastora. Ayan. So, ang tanong po natin ay, sa tingin nyo po, kailan po ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Okay. Depende sa depende.
Depende sa sitwasyon. Depende Eh, ako sa akin, kapag ready na yung dalawa, yung si girl at saka si boy, pag ready na sila, stable na sila, responsible na sila sa lahat ng pwedeng mangyari, napapasukin nilang O relasyon. saka kung hindi na nagagalit ang nanay, saka tatay. Tama. May blessing Oo. naman ng parents. Pag may blessing. Kung nagagalit si nanay, saka si tatay, ba't ka mag-jojowa? Hindi pa tamang panahon. Tama. Kasi may confirmation nga naman sa parents. Oo. Pag kaya na nilang i-handle ang isa't isa. Kaya na nilang bumukod. Yun. May kinig ko ba kay Dahil children? dyan. Okay, para sa ating question number 1. Ang tanong ay ganito, para sa'yo, kailan ba yung tamang panahon sa pagpasok sa isang relasyon? Siguro para sa akin po, pag stable na yung sa financial po, or pag nakagraduate na po. Kasi minsan po yung sa love po, nakaka-distract po siya eh. Kaya, yun. Tanong natin, para sa'yo, kailan ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Alam mo yan. Game. Alam mo ba yan? Dapat po, pinaghahandaan po muna bago pumasok sa isang relasyon. Ayun. Paghanda ka na. Opo. Dito po again tayo. So kasama na si ate. Shello Si po. ate. Natalie. Althea po. Ate Fatima po. Ay, gaganda nila, di ba? So, yun, may isa lang tayong tanong. Ready ka natin? Okay. So, wala namang tama o mali. Ang tanong natin ay, kailan ba para sa'yo yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Hindi ako po. Sa tingin ko po, pag stable na po, pag may trabaho na po, para matustusan niyo po yung pangangailangan niyo. Para tsaka, opo, tsaka para matulungan niyo po muna yung magulang niyo bago. Yun lang. Yeah, super. Okay, ayan. Hello po. Kasama natin ngayon si ate. Lash Elaine po. Les Elaine, siya kasi Jade. Jade and Sarah po. Ayan. Okay, so nandito tayo para tanungin sila sa katanungan patungkol sa love. Ready ka na? Ayan, Wala naman tama't mali ha. Yes, oo. Para sa'yo, ano ang tamang panahon para sa pagpasok sa isang relasyon? Para sa akin po, siguro po yung kapag ready ka na, yung willing ka na pong tanggapin lahat ng consequence ng pagmamahal. Kasi di ba hindi naman po porket nagmamahal ka, puro saya na lang po yung Parang may pinagkakutan. So, parang may pinaparinggan. Nakikinig ka ba, Chok? Kung nakikinig ka. Para sa'yo, kailan ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Para sa akin? Opo. Para sa akin kayo, tamang pagpasa sa isang relasyon. Pag yung alam mong kaya mo ng buhay, yung kasamahan mo. Very good yun, kuya. So ito lang po ate, anong opinion nyo tungkol sa kailan ba yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Kapag ano po siguro, kapag ready ka na gano'n. Pag ready na. Kapag mentally hindi siguro, mentally ready ka na po. Hello po mga nanay. Meron lang kami konting tanong sa inyo. So ang tanong po natin ay, para sa inyo po ba kailan ang tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Ang tamang relasyon kasi yung kailangan mag-aral muna. Yan. Diba? Tapos, pag nakatapos, pwede mo nang gawin yung gusto mo. Diba? Ayan, tama po. Yan. Thank you po, Nay. So ayan, nandito po tayo ulit. So ito na po ang ating huling mga bisita. Kasama na si kuya. 1 week. At si kuya. Ha? Shade. Kuya Shane. Kuya Patrick. Patrick. Sam. Ayun, si kuya. Hello guys. Hello. Alright, so wala naman tama't maling sagot. Opinion nyo lang naman, ikaw pala kuya, sa isang tanong lang. Ready ka na? Yes po. Game. Okay, for the win. Ayan. Ang ating tanong ay, sa tingin mo, kailan yung tamang panahon para pumasok sa isang relasyon? Pagka handa ka na po at sa tingin mo kaya mong i-handle lahat ng
pwedeng mangyari or kasi po sa pag-ibig hindi naman po yan laging masaya tapos malungkot. Hindi po yan laging kilig or masaya ganun. Hindi po siya laging happy. So dapat sanay ka marunong ka rin mag-handle ng malulungkot, away ganun. Ang galing sasagot ni Kuya. Follow natin yung page niya. Anong page mo? Kitip po. Ha? Kitip. Ito sa atin yung kanyang page. Kinedit. So, i-like nyo po. Kitty. Kitip ba? Ano ba spelling? Kitip. Ano spell? K-I-T-I-P. K-I-T-I-T. Ang cute, no? Saan YouTube galing din yun? Binaliktad na pitik po. Oh. YouTube din. Facebook. Facebook. Sa Facebook. Siya ay photographer. So, yan. Tingnan natin yung magandang art ni Kuya. Ayan po. Ayan. So, alright. So, yun po. Doon na po nagtatapos ang ating episode sa gabi na to. Woo! Baka natin yung makasama natin. Hello, guys! Ayan. Ayun. So, nakakatuwa, no? Nakaganda rin po ng kanilang mga Nagaganda sagot. ng sagot nila. Karamihan. Yeah. So, yun po. Ngayon po, bilang pagtatapos, so, maririnig natin mula sa ating pastora. Ayan. By the way, siya po si Pastora Myrtle Garcia, ayan, mula sa Roa Church. So, maririnig natin, maririnig natin sa kanya yung dagdag sa mga kasagutan na yun. Yeah, so yun po, ako po ay hindi isang love expert. Ang ating sagot ay base lang din sa Bible. So natutuwa akong marinig yung mga sagot nila kasi nakita ko na may idea pa din pala yung mga kabataan, yung mga Pilipino kung ano nga ba yung tamang panahon. Pero yun, sabihin ko lang din yung regarding, yung nakalagay naman sa Bible. So, ang tanong is, meron nga bang tamang panahon o wala? Ayan. So, sabi sa Bible, sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So, may tamang panahon. Hindi lang sa love life, pero sa lahat ng aspect ng buhay, ay may tamang panahon si Lord. At lahat ng panahon na yon ay beautiful. Sabi sa verse 11, everything is beautiful in its time. Ayan. So, naniniwala po tayo na, di ba, ang pagpasok sa isang relationship ay maganda. Kaya nga maraming nangunguna. kasi maganda siya. Oo, kasi maganda siya, nakakakilig, masaya. Sobrang parang nakakaano talaga ng puso na may someone na nagmamahal sa'yo, may minamahal. Natatawa siya. Sa mga pilog May minamahal ka din. Ayun. Pero yun nga, may tamang panahon, sabi nga ni Lord. At kung makikita natin yung Bible kasi, sa umpisa pa lang ng Bible, makikita mo doon sa Genesis, kung ano ba yung para kay Lord na tamang panahon na pagpasok sa isang relasyon. So kung makikita natin, sino ba yung first couple ng Bible? Mga nasa likod? Ayan, si Adam and Eve, tama yun. So nakita natin sa Genesis 1, verse 27, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya, at yung pagkakalikha nila, yung pagsasama nila, merong purpose. Nakalagay sa verse 28 na ang purpose nila ay magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa buong mundo. So, ang purpose ng relasyon, di ba, Ate Krisha, kaya nagsasama ay para bumuo ng pamilya. Tama. So, ibig Hindi sabihin, maglalaro. yes, ang tamang panahon sa pagpasok sa relasyon ay paghanda na bumuo ng pamilya. Sabi nga nila, yung mga sagot nila kanina, di ba, pag ready na, pag stable na, ang galing, natutuwa ako kasi at their young age, alam nila yon. So, para emphasize paano ba yung ibig sabihin ng ready na ready ka na. Syempre, hindi tayo youth. Wala tayo sa youth na age. Kasi, usually... Walang 18 yung sagot yan. Oo, kasi usually kasi sa youth, ayan, nag-nurse din kasi ko dati. Nakikinig sila sa likod. Ayan, usually kasi pag youth, yung hormones natin medyo hindi pa stable. Talagang naggaganon pa. Kaya moody yung mga kabataan, masyadong emotional. Kasi in science, talagang pa siya, hindi pa siya, yes, Ate Krisha, hindi pa siya stable. Kaya pag nasa youth pa, obviously, hindi pa talaga tamang panahon. We're not ready pa. Tapos, yung mga hindi pa marunong gumawa sa bahay, wala pang trabaho, hindi pa marunong mag-alaga ng bata. Hindi nagsasaing. Yeah. Tapos sabi nga nila, di ba, dapat tapos na mag-aral, financially stable na, tama yon. Emotionally, hindi konting problema lang, hiwalay na agad, break na tayo, hanap na agad ng iba, di ba? Tama. Tapos, mentally, alam natin yung priorities natin, di ba? Hindi yung
nauuna yung love life. Kapag ganon, no, hindi pa po right Yes. time. Dapat balance tayo, marunong tayong mag-balance ng buhay natin. At higit sa lahat, inuuna natin si Lord. Ayan. That's right. Pinaka sa lahat, kinumpleto tayo ni Lord bago tayo pumasok sa isang relationship. Yung pag pinasuko siya sa'yo ni Lord handa mo siyang ibigay, walang tanong-tanong. Yes. Kasi mas love mo si Lord kesa sa Kanya. Kasi si Lord yung unang nagmahal sa'yo at hindi yun kayang gawin ng kung sino mang lalaki or babae para Tama. sa'yo. So, yan po yung ating pananaw. Kung hindi pa nakita natin na hindi pa tayo handa na pumasok sa isang relationship, maghanda muna po tayo. 'Di ba, Ate Krisha? Tama yun. Ayan, may season of waiting. Sabi nga, 'di ba, it's beautiful in its time. So, beautiful maging single. Beautiful pa yung time na yan. I-enjoy nyo. Sabi nga nila kasi, pagka yung single, maiksi lang yung time. Pag nag-asawa kasi, dire-direction na yun hanggang mamatay ka na, di ba, mag-asawa kayo. So, enjoy nyo yung time na single kayo. At kung ready naman na kayo, ano pang ginagawa nyo? Let's go. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Kung tingin mo naman ready na kayo, ayun. At kung ikaw naman ay girl, huwag kang mag-alala. Paparating na siya. Ayan, kasi ready na siya ni Lord para sa'yo. Yun lang, Ate Krisha, baka may gusto kayo dagdag. Wala na po! Napakagaling! Alright! So, doon na po nagtatapos ang ating episode. Thank you po, Pastora. Napakaganda ng mga sinabi nyo. So, yun lamang po. Ayan, patuloy tayo mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at Rowa TV. So, walang space yun ha. Lagyan nyo na po ng at Rowa TV. R-O-A-TV. At meron din tayo sa Facebook at Rowa Church Official. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Thank you. Happy Hearts Bye-bye! Day! Yes, na! Yes, ako! Bye-bye!